Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes. Simbang St. Jude. Ngayon ay 18 ng buwan ng Enero. Minimo na pasa sa jeepney posibleng tumaas ng 30 hanggang 35 pesos ayon sa Ibon Foundation. Pag-ibig Fund maniningil ng double monthly contribution sa mga miyembro sa Pebrero. Rescue buy sa sobrang supply ng gulay. Hiniling na gawin isagawa ng Department of Agriculture. Bagsik ng shear line sa rehiyon ng Mindanao nakaapekto sa halos 200,000 mamamayan. Patutsada o pagbabanta ng China laban sa pagbati ng Pangulong Bongbong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan. Inupakan ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Police Major na nasangkot sa pagkawala ng beauty queen sa Batangas, sinibak sa serbisyo. CHED official pinasisibak na ombudsman dahil naman sa issue ng nepotismo at grave misconduct. Edited na larawan ng lotto winner pinutakti ng netizens. PCSO nagpaliwanag. 5 natatanging Pinay pasok sa Forbes 50 over 50 Asia sa kahusayan sa kanilang mga larangan. Metro Manila nakaranas ng pinakamalamig na klima sa 20.1 degrees Celsius kaninang umaga ayon yan sa Pag-asa. Sana araw-araw para hindi tayo mag-aircon, mag-electric fan. Malungkot na balita para sa mga pasahero. Posibleng umabot na ng 30 hanggang 35 pesos ang minimum na pamasahe sa mga jeepney sa mga susunod na taon. Ito ang paliwanag ng Ibon Foundation kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, maraming tsuper at operators ang malulubog lamang sa utang para lamang makabili ng mga tinatawag na modern jeepney. Paliwanag ni Africa, posibleng tumaas ang pamasahe kapag nakitang hindi kayang sustentuhan ng kasalukuyang presyo ng pamasahe ang nangyayaring franchise consolidation. Sinabi pa ng Ibon Foundation na magiging pasanin pa ito sa mga mamayan, sa mga commuters o pasahero kung hindi magiging sapat ang subsidiya ng gobyerno para sa PUV sector. Samantala, patuloy pang pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasapinal ng mga ruta pangunahin na sa Metro Manila para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay LTFRB Regional Director Attorney Zona Tamayo, bago pa magpandemya sinimulan ang route rationalization, ngunit nakaapekto ang COVID-19 pandemic sa bilang ng mga pasahero at mga bumabiyahing PUV. Dagdag pa ni Tamayo, mas pinalalawak din ang ginagawang plano dahil kinukonsidera ang mga biyahero mula sa mga kalapit na probinsya ng National Capital Region. Kasama ang route rationalization plan sa requirements para makautang sa bangko ang mga kooperatiba at korporasyon para sa pagbili ng modern jeep. Samantala, tiniyak naman
Ipinangako naman ng Department of Labor and Employment na patuloy ang kanilang pagtulong sa mga drivers at operators na maaaring maapektuhan ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon naman kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mabibigyan sila ng minimum na 30,000 pesos na halaga ng in-kind livelihood assistance sa ilalim ng kanilang programang Entrepreneur. Kabilang sa mga livelihood assistance ang rice retailing, variety store at food stall establishment, animal raising, agricultural input provision, at tailoring. Yan, pwede sila magtahi. Sinabi pa ni Secretary Laguesma na naipag-ugnay na ang DOLE sa iba pa ahensya ng pamahalaan para matulungan ang tinatayang 3,000 mga jeepney drivers at operators na posible maapektuhan ng modernization program. Sa iba pang balita, nakatakdang dumoble ang halaga ng singil sa mga miyembro para sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund sa susunod na buwan. Sa ngayon, nagkakahalaga lamang ng 100 piso ang binabawa sa sahod ng average premium member maging sa employer kada buwan para sa Pag-ibig Fund. Tataas naman ito sa 200 piso kada buwan pagsapit ng unang araw ng Pebrero. Giit naman ang Pag-ibig Fund na mabibigyan ng mas mataas na ipon at cash loan entitlement ang mga miyembro sa pinataas na rate. Bumanat din si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga patutsada ng Chinese Foreign Ministry spokesperson kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay dahil lamang sa pagbati sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Ayon kay Secretary Teodoro, law and gutter level talk ang pang-iinsultong ginawa ni Mao Ning kay Pangulong Marcos nang batiin ang nanalong presidente ng Taiwan. Pero hindi na niya ikinagulat dahil inaasahan ng patuloy na isusulong ng China ang kanilang propaganda at pagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa Pilipinas. Matatanda ang sinabi ni Foreign Minister Mao Ning na dapat daw magbasa si Pangulong Bongbong Marcos ng maraming mga libro para maunawaan ang sitwasyon sa Taiwan at bumuo ng tamang conclusion. Nag-lecture pa. Usaping China pa rin lakay na pagkasunduan ng Pilipinas at China na magkaroon ng mas kalmadong pag-uusap ukol sa mga insidenteng naganap sa South China Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs, nakapag-usap na ang ayon sa Department of Foreign Affairs, nakapag-usap na ang mga Pinoy at Chinese diplomats sa isinagawang bilateral consultation sa South China Sea ukol sa de-escalation ng sitwasyon sa naturang waterway. Alinsunod na rin ito sa naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na kinakailangan masolusyonan ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng DFA na i-improve na ng dalawang bansa ang komunikasyon ng kanilang mga foreign ministry at Coast Guard. Napag-usapan din sa pagitan ng dalawang bansa ang posibilidad na magkaroon ng academic exchange para sa marine scientific research sa naturang consultation. Alas 4:17. Karapatan ni Pangulong Bongbong Marcos na batiin ang bagong Pangulo ng Taiwan na si President-elect Lai Ching-te. Depensa rin ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Congressman Aurelio Gonzales Jr. Matapos punahin ng China ang congratulatory message ng Pangulo sa leader ng Taiwan. Ayon kay Gonzales, ang gesture of goodwill ng Pangulong Marcos sa leader ng Taiwan ay base sa diplomatic principles ng kanyang administrasyon na ipatupad ang positive international relations.
Sabi pa ni Gonzales, hindi may tuturing na paglabag ang pagiging pagkakaroon ng mabuting relasyon ng Pilipinas sa iba pang mga kapitbahay na bansa sa Asia kahit meron tayong One China policy. Samantala, bumisita sa Malacanang ang mga commander ng Armed Forces of the Philippines para sa New Year's call ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Army Commanding General Roy Galido, Air Force Commanding General Stephen Pareño at Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Torribo Adasi Jr. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na buo ang kanyang suporta sa kapakanan at pamilya ng mga sundalo. Kaugnay nito, inaprubahan na ni Marcos ang rice subsidy at pondo para sa tertiary healthcare ng militar sa AFP Medical Center. Desidido rin ang presidente para sa modernization program ng AFP na target umanong maging world-class armed force pagsapit ng 2028. Babalikan natin na lang pang detalya ng ating mga balita. Abay, karamihan ng mga senador, halos lahat daw ng mga senador ay sang-ayon na baguhin o amyendahan ating saligang batas sa kondisyong ang gagalawin lamang ay ang economic provisions. Samantala, isang police major na nasangkot sa pagkawala ng beauty queen sa Batangas, sinibak na sa tungkulin. Sibak lang? Dapat makulong yan. Samantala, sa opisyal ng Commission on Higher Education, abay ipinasisibak kay Ombudsman Justice Sam Martires dahil sa isyu ng nepotism at grave misconduct. Samantala, Metro Manila nakaranas ng pinakamalamig na klima kaninang umaga ayon sa Pag-asa. Ito daw ay 20.1 degrees Celsius. Malamig na ba yan? Hindi pa masyado. Ayan. Pwede na lock. Pwede na, oo. Pwede na mag-aircon. Sana umabot na ng 18. Ayan. Sa Baguio lang hindi ganun kalamig. Ganun ba? Parang 12 lang. Parang Baguio o Tagaytay weather lang. Ayan. Para tipid tayo sa kuryente. Walang electric fan, walang aircon. Hindi lang tayo mabaskil. Pwede na. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya. Oras, ganap na alas 4:21. RH Break Time. Oras, Doktora Isa Suntay, Doktora Bengli at Doktora Evelyn Laureta. Alas 4:27. Balikan natin ang detalye na ating mga balita. Approve na sa halos lahat ng mga senador na nakausap ni Senate President Juan Miguel Zubiri para sa charter change sa kondisyong ito ay sa economic provisions lamang ang gagalawin o babaguhin. Ito naging pahayag ni Senate President Zubiri kaya wala niyang dapat pangambahan sa isinusulong na simple but meaningful na pag-amyenda. Handa rin daw ang senador na isugal ang Senate presidency kung makalusot sa Senado ang iba pang isyu katulad ng political amendments. Tiniyak ni Zubiri na hindi sila papayag sakali mang ipasa ng Kongreso ang Kamara de Representantes ang political amendments at malinaw ang utos ng Pangulong Marcos na ang version lamang dapat ng Senado ay ang i-adapt ang charter change at ito ay gagawin lamang ang mga economic provisions.
Samantala, isinusulong ni Senator Jinggoy Estrada na payagan ng netizens na lumahok sa pag-amyenda o paglikha ng bagong mga batas sa pamamagitan ng online platforms. Sa inihain na Senate Bill No. 2344 ni Estrada mula first reading, second at third ay pwedeng isali ang netizens. Ito ay sa pamamagitan lang ng pag-post ng kanilang mga komento sa social media o online portals ng Senado at Presidential Legislative Liaison Office. Ayon sa Senador, ang mga komentong ito ay kanila namang tatalakayin sa committee deliberations. Tumaya ka na ba sa loto? Hindi pa rin. Nantay yung lucky pick mo eh. Pero alam mo ba na trending ngayon? Trending matapos ulanin na iba't ibang reaksyon at batikos. Ang sinasabing edited na larawan ng isang lotto winner na nakapost sa Facebook page ng Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO. Ang nasabing larawan, uy, babae ha? Yan. Ng isang 47 anyos na babaeng betor na taga San Jose del Monte, Bulacan na nanalo ng jackpot prize na tinatayang 43 million pesos sa 642 Lotto draw na binola noong December 28. Ayon sa mga netizens, hindi raw kapanipaniwala na sunod-sunod na ang nanalo sa Lotto. Sandamakmak naman ang mga komento ng netizens na nagsasabing niloloko lamang ng PCSO ang taong bayan. Ilan sa mga mambabatas at komento sa FB page ay congratulations sa PCSO, malaki-laki na rin ang naipon ninyo. Kunyari gulat na gulat kami, congratulations PCSO for winning the number win streak. Congratulations, muntik na akong maniwala. Makapag-apply na nga sa PCSO linggo-linggo at may bonus. At kaugnay ng balitang yan, may paliwanag din ang PCSO. Pero bago ang paliwanag ng PCSO, narito muna ang report mula kay Raymond Paas. Aba, pati ito ba, Raymond, ay pakikialaman na rin ng SBI, Senate Bureau of Investigation. Anong reaksyon sa Senado, Raymond? Raymond, please come in. Mayor, inamin ng pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na edited ang mga larawan na kanilang inilalabas ng mga nananalo sa kanilang mga lotto games. Sa hearing ng Senate Subcommittee on Ways and Means na pinangunahan ni Senador Rafi Tulfo, sinabi ni PCSO General Manager Melquiades Robles, sinadya nilang i-edit ang larawan ng mga nanalo sa lotto. Humingi ito ng paumanhin dahil hindi magaling mag-edit ang mga taga-PCSO. Ayon kay Robles, may naunang nagreklamo na nanalo at nakilala siya kahit edited ang kanyang mukha dahil nakilala siya ng kanyang mga kapitbahay nang nakita ang kanyang suot na damit. Giit ni Robles, lehitimo ang lahat ng mga nanalo ng loto kasama ng mga naglalakihang mga papremyo nitong mga nakalipas na mga araw na umabot sa mahigit na 500 million at 600 million pesos. Hiningi naman ni Senador Tulfo na sa isang executive session ay ibigay ang mga pangalan ng mga nanalo para sila ay matukoy kung totoo. Dahil may tinanggap itong impormasyon na ang nanalo ng mahigit na 600 million pesos ay tauhan ng isa sa mga malapit sa mga opisyal ng PCSO na namuhunan ng 30 million pesos para mapanalunan ang jackpot prize. Narito ang palitan ni na Senador Tulfo at GM Mel Robles. We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan nyo clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po
like, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity na itong taong to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make ang sure lahat na po talaga- on record yan, kung susumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator? Ang bahagi ng palitan kanina nila Senador Rafi Tulfo at GM Mel Robles ng PCSO. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond De Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Nakataya na nga rin sa loto. Sunod-sunod ang mga winners ngayon, ha? Nakay pag nanalo ako, magsha-shopping muna ako bago ako kumubra. Ganun ba? Para hindi nyo kilala yung susuotin kong damit. Ganon. Pagka ako nanalo, ibibili kita ng maraming pera. Ay, naku. Ayan. Salamat, Lakay. Samantala, Kamara target na matapos sa Hulyo ang plebisito sa Chacha. Ang detalye sa balitang yan, ihatid sa atin ng RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Teya at Lakay, kung masusunod ang timeline ng Kamara sa unang linggo na ng Hulyo, ang pagdaraos ng plebisito para sa pag-amyenda sa ating saligang batas. Ito ang kinumpirma ni Albay Congressman Joey Salceda, chairman ng Committee on Ways and Means sa time frame para sa plebisito. Ayon kay Salceda, umusad na rin ang pangalap ng pirma sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa para naman sa pagdaraos ng People's Initiative. Pero sabi ni Salceda, wala siyang datos kung ilang mga kongresista ang nagsasagawa ng pangalap ng pirma mula naman sa kanilang mga constituents. Una rito, sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, bago mag-Disyembre, noong nakaraang taon ay sinimulan na ang petisyon para sa PI. Sa alegasyon ni Manuel, ang resulta ng People's Initiative para isulong ang Chacha ay regalo umano ng Kongreso kay Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address sa Hulyo. Una rito, nagkasundo ng Kamara at Senado para amyendahan ang 1987 Constitution sa kondisyon na amyendahan umano lamang ay ang economic provisions ng ating saligang batas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Yan, Sakay. Sang-ayon ba ang Kongreso na economic provisions lamang ang gagalawin pagka nagkaroon ng Chacha? Yun ang posisyon nila sa ngayon, Lakay, dahil kailangan daw makahikayat ng mga foreign investment. So ang posisyon ng Kamara ay on the economic provisions lamang. Hindi lang natin alam, Lakay, kung magbabago na kapag nagsimula na yung pagtalakay dito ng dalawang kapulungan. Ayan, abangan natin. Maraming salamat. Abangan natin, Lakay. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay, Atea. Sa iba pang report, supply ng plastic cards ng LTO hanggang katapusan na lamang ng buwan. Diba ang sabi ni LTO Chief Baigor Mendoza, ha? Meron daw mag-donate ng gagamiting plastic sa driver's license. Kailangan i-donate. Di ba may budget naman yan? Ayan nga. Hiya mo na kung may libre naman, sayang. Ayan. Malay mo, baka orokan ang mag-donate ng plastic, ha? Simula kay Rectomade yung plastic. Rectomade. Hindi naman sabi ang although na may magdodonate ng plastic, pero may security code pa rin naman na ang mag-i-implement ay ang LTO. Yan. Sana kasama na rin ang plaka. Lisensya sa pagmamaneho posibleng bumalik sa papel simula Pebrero. Talaga. Ngayon nga, yung mga kumuha ng driver's license, papel. Ayan. Sana papel diliha para matibay-tibay, hindi papel di hapon. Papel di hapon. Aris number 8, Christian Manyo, ha? Sino ba ang magsusupply ng plastic para sa plastic driver's license? Di ba si Mr. Plastic King yan, William Gatchalian, ha? Sila pala may-ari ng Orocan. Ay, Ayan, kaya pala.
Sila Diyan pala yung mga may-ari ng Bulacan. Orocan. Aris number 8, Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay, nasa 250,000 na lamang ang supply ng plastic cards ng Land Transportation Office na para sa pag-iimprenta ng lisensya sa pagmamaneho. Sa isang press conference, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigoy Mendoza II na hanggang sa susunod na 2 linggo o hanggang sa katapusan na lamang ng buwan tatagal ang supply. Ito'y kaugnay pa rin ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng korte sa transaksyon ng ahensya para sa delivery ng plastic cards dahil sa issue ng bidding. Ani Mendoza, gumagawa na sila ng paraan para ito'y masolusyonan. Ito'y una ay yung agency-to-agency acquisition o pagkuha ng DOTR ng plastic cards sa ibang ahensya ng gobyerno. Pangalawa ay payagan at hindi pigilan ang donasyon mula sa pribadong sektor. At pangatlo ay asahan na tatanggalin ng korte ang DRO. Pero pag-amin ni Mendoza, kung walang uubra sa mga nabanggit na solusyon, posibleng bumalik ang publiko sa papel na lisensya pagsapit ng Pebrero, lalo at ilang sangay ng LTO sa bansa ay wala ng supply. Pero paglilinaw ng LTO, ito'y para lamang sa mga gusto mag-renew dahil extended naman anya ang visa ng mga apektadong expired na lisensya hanggang Abril ngayong taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Christian. Yes, Lakay. Ba't nga ba kinakapos ang plastic cards na driver's license? Anyari? Actually, Lakay, meron na tayong supply dapat, kaso nga lang ito ay TRO ng korte dahil dun sa issue ng bidding, kaya ipinahinto yung delivery ng mga plastic cards na dapat gagamitin doon sa pag-iimprenta ng lisensya. Ang binabanggit Lakay ng LTO, ang solusyon nila dito ay kumuha ang DOTR ng plastic cards sa ibang ahensya ng gobyerno o pakalawa Lakay, sinasabi mo na donasyon mula sa pribadong sektor, pero ito'y pinigilan din ng OFG dahil nga titignan muna Lakay yung legalidad kung pwede nga payagan yung donasyon mula sa private sector. Ang Office of the Solicitor General ayaw ng libre? Napakakalan daw muna na kayo yung ba? legalidad. Yung legalidad. Dahil Lakay may nag-offer nga ng 4 million pieces ng plastic card para habang dinidinig yung kaso, umusad yung pagbibigay na lisensya pero ito'y pinag-aaralan pa rin ng OFG. Basta wala bang string attached okay na? Oo. Baka yun Lakay ang iniiwasan ng ahensya. Kaya sa ngayon Lakay, pagsapit ng Pebrero o 2 linggo mula ngayon, baka bumalik ulit sa papel ang lisensya ng publiko. Ano ba yan? Siguro yung mga nagpuprotesta nga, mga natalo sa bidding. Tama ka na Lakay. Pinrotesta. Dahil ang binabanggit nila Lakay, mas mababa yung bid nila, pero sila ay natalo. Dapat yung urgency ng pangailangan dapat hindi na binabaliw na yung tinatabi na yung binabasura ng mga na yan. Yung mga protesta ng mga natatalo sa bidding. Tama ka Lakay, yan yung ginamit na argumento. Ito sa mga argumento ginamit ng LTO, nakapakanan ng publiko ay nakasalalay dahil marami na nga ang backlog. Sa katunayan Lakay, ilang linggo na nakakalipas, nakiusap na ang LTO sa losing bidder na i-atras na yung kaso para wala na yung problema sa backlog. Ayan. Dapat magkaroon tayo ng political will. Huwag tayong paduduro sa mga ganyang reklamo sa korte na TRO. Kasi, Lakay, syempre pagka libre, no commission. Kapag biniding, double na patong. Actually, payag na nga ng LTO na sa libre. Ang lagay. Maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay and Thea. Samantala, balikbayan OFWs na pipiliing pumirmi sa Pilipinas bibigyan ng libreng training para sa trabaho sa tourism sector. Ang detalye hatid sa atin ni RH52 Enyel Parosa. Enyel. Lakay at Ms. Thea, maaari nang ikonsidera ng mga overseas Filipino worker ang umuwi for good o pumirmi sa Pilipinas at dito na lamang maghanap buhay. Ito ay kung interesado silang magtrabaho sa tourism sector matapos maglaan ng kagawaran sa turismo ng libreng training at skills development program para sa mga balikbayan. Lumagda ng kasunduan ng DOT at Department of Migrant Workers na kung tawagin ay balikbayani sa turismo programa. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, layo nitong matigyan ng oportunidad ng mga OFW at kanilang pamilya na magkaroon ng sustainable at pangmatagalang kita para hindi na sila ulit mawalay sa isa't isa. Aminado kasi si Kakdak na kung pipiliin lamang
Walang bagong bayani OFW ang gustong umuwi para pumirmi dahil iniisip nilang kabuhayan ng kanilang mag-anak. Kaya sa ilalim na bagong programa, katuwang ang TESDA, ang mag-avail na OFW ay bibigyan ng libreng tourism training sa culinary, farm tourism, homestay operation at tour guiding. Bukod dito, ang mga OFW na may karanasan sa language work ay bibigyan umano ng chance ang maging bahagi ng pool of experts ng DOT para sa iba't ibang aktibidad ng gobyerno. Naniniwala Secretary Cristina Frasco na OFW ang epektibong ambassadors ng Pilipinas dahil sa kanilang eksperyensya at competence pagdating sa trabaho sa buong mundo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Standby, Miss Alia Catlo de Fort. Naku, pagka tumama ko sa loto, Miss Thea. Yes, Takay. Ayan, tatawaran ko itong bahay ni Daniel Padilla. At Carla Estrada na for sale daw ngayon. Oo nga Saan ba yan? Saan ba itinayo yan? Sa Forbes Park ba yan? Parang hindi ko sure lang. Parang hindi lakay. Kasi parang magliit Oo, kasi kung sa Forbes Park yan, 100 yan malamang. Billion na yan. Hindi lang 50 million. Ha? Samantala, batiin mo natin ng happy birthday. Abay, tignan mo nga naman. Wala bang paramdam si parang Jomay Paroko, ha? Happy birthday, Jomay, ha? At Sister L. Aba. Sa linggo na ang birthday ng mga ito, wala tayong pasok. So ngayon pa lamang, dapat paramdam na sila. Ang merienda niya, nagatid sa atin ni Sister L. Ayan. At happy birthday din kay Yusek Gilbert Gonzales ng DNR. Binabati ng mga taga Sandigan Golfers 82. At happy birthday din kay, siyempre, si Mr. Champion, ha? Gusto ko maging ninong ito, ha? Champion sigurong ninong ito, ha? Don Simeon Labandero Chu. Happy birthday, bossing sir. At happy birthday din kay General Rosano Brigues. Ay, si Don Simeon Chu, binabati nito ni Jasper. Ayan. Alam si Jasper? Ayan. Yung cartoon character. Ayan. Hindi sa ano. Jasper. Ayan. Uniko iho niya yata ito. Ayan. At pagbati mula din daw kay Mr. Junik daw at Ivan Kiling. At si Tess Yap. Nanalo? Panalo sa extension ng kontrata. Happy birthday, Captain Joel Alviar. At kay Kuyang Arnold Awing at Noble Joel Limpenko at Kuyang Noel Malyari. Samantala, congratulations muna sa mga newly installed officers ng Most Worshipful John Lee Bugarin Masonic Lodge number 468. Abay, kahapon pala ang installation ng mga ito, ha? Congratulations, Worshipful Master Chester Gans II, Senior Warden Marvin De Gemil, at Junior Warden James Lim. Congratulations mga brethren. Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita, pero mahigit 285 bilyong piso. Ayan. Yan pala ang bagong record na kita ng PAGCOR. Sa kanilang gross gaming revenues, kinita ng PAGCOR nitong nakalipas na taong 2023. Ang kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, nahigitan ng 2023 gross gaming revenues ang kanilang kinita noong 2019. Patuloy ang pagtaas ng gross gaming revenues ang masiglang paglago ng local gaming industry. Tiwala si Tenco na tataas pang lalo ang kita ng PAGCOR ngayong 2024 na tinatayang aabot sa 336.38 billion pesos. Wow! Dahil sa inasang pagbubukas ng mabagong integrated resort sa bansa. Isa sa pinakamasiglang sektor ng industriya ngayon ay ang e-games na binubo ng e-casino,
Bingo. Ayan, under B. Sports betting at specialty games na inasang kikita naman ng 61.75 billion pesos ngayong 2024. Oras, Miss Thea. 12 minuto bago mag alas 5. Sister Ellen Apit at Jomay Parroco. Bine-verify na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang reklamo ng samahan ng mga nagbabagsak ng gulay mula sa Benguet laban sa mga pangungutong ng mga traffic enforcers. Naku, andyan na naman kayo. Ang Attorney Princess Abante, spokesperson ng Manila City Hall, inaalam na nila sa Manila Traffic and Parking Bureau kung tauhan nila ang sangkot sa mga pangungutong. Una nang inireklamo ng mga miyembro ng Benguet Vegetable Truckers and Traders Association ang pangungutong sa kanilang mga truck drivers na may daladalang mga gulay. Sabi ni Rudy Bulawan, presidente ng asosasyon, hinaharang at pinagbabawalan ng mga traffic enforcers ng Maynila ang mga truck na may kargang gulay papasok ng Arpapa papunta Abad Santos, papuntang Divisoria, at sila ay pinapayagan lamang na makapasok kapag sila ay nagbigay ng limpak-limpak na 2,000 piso. Wow! Matitimbog din kayo, sige. Samantala, lakay pasok ang 5 Pinay sa listahan ng Forbes 50 over 50 Asia. Ito ay taunang listahan sa Forbes na kinikilala ang 50 kababaihan sa Asia na nasa edad 50 pataas na nagpakita ng kahusayan sa kani-kanilang mga larangan. Kasama rito ang peace negotiator na si Miriam Coronel Ferrer, 64 years old, isang retired UP professor na nakatanggap din ng Ramon Magsaysay Award sa pagtataguyod ng Peace and Inclusivity. Pasok din ang award-winning film actress na si Dolly De Leon, 54 years old, na nakilala sa kanyang pagganap sa pelikulang Triangle of Sadness. Kinilala rin ng Forbes ang 66-year-old na si Susan Ko, founder ng supermarket chain na Pure Gold. Kabilang din sa listahan si Esther Go, 52, ang CEO at president ng Medilink na nasa hanay naman ng kalusugan. At ang isa pang Pinay na pasok ay si Ana Maria Margarita D, ang kauna-unahang babaeng CEO o ang unang babaeng CEO ng Ayala Land. Thea Petro Corpus, hindi kasama? Pang 6 lakay. Ganun. Flash Report! Flash Report! Nako, isang pamilya po mahibigan namatay matapos matabunan ng landslide sa Moncayo, Davao de Oro. Nako, tuloy-tuloy yata kasi ang pag-ulan dyan. Arrest number 19, June Dimakotang, please come in. June. Yes, Mayor and Taya, patuloy itong retrieval operation ng ating mga local authorities dito sa nangyaring landslide. Ito ay partikular na nangyari sa mining area sa Purok 20 Pag-asa, Barangay Mount Diwata, Moncayo. Itong Mount Diwalwal, kilala sa tawag na Mount Diwalwal sa Davao de Oro. At kaninang bandang alas 12, naganap itong nasabing landslide na ito kung saan natabunan ang ilang mga kabahayan sa area. At as of now, ito ang naitalang patay at 2 ang sugatan at nasa 10 pa ang patuloy na pinaghahanap sa ongoing retrieval operation. Hanggang sa mga oras na ito, may kalakasan pa rin ng ulan dito sa area, sa malawak na bahagi ng Mindanao dahil itong shoreline. At itong PDRMO ng Davao de Oro Mayor and Taya ay patuloy na nakantabay sa area dahil ito yung pinakamalalang landslide na kung saan may mga buhay ang nabuwis. Yan ang ating update mula sa Mindanao, RH19. June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagpapalit. June. Tuloy-tuloy na sa... Yes, Mayor. Hanggang sa oras na ito ay malakas pa rin ang ulan dyan sa Davao? Walang hinto, Mayor. Mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang ulan.
Kakalungkot naman. Okay, maraming salamat Jun. Ingat ka dyan, ha? Ingat ang bumbu na baka ikaw si Pudid, ha? Ayan, magsuot ng sombrero, ha? Yes, Mayor. Yes, Mayor. Opo. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Samantala, naramdaman ng malamig na panahon kaninang umaga sa Science Garden, Quezon City. Ayon sa tala ng Pag-asa, bumaba sa 20.1 degrees Celsius ang temperatura sa lugar kaninang alas 5 ng umaga. Ito na ang pinakamalamig na temperaturang naramdaman sa National Capital Region kasunod ng 20.2 degrees Celsius na naitala ng Pag-asa sa Quezon City noong January 15. Samantala, pinakamababang temperatura naman na naitala ngayong araw sa Baguio City kung saan aabot ito sa 13 degrees Celsius. Sinunda naman ito ng Basco, Batanes na may lamig na 17.4 degrees Celsius at Kasiguran, Aurora na may 18 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, dulot ng northeast monsoon o ang hanging amihan ang malamig na panahong nararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, pinasisibak ng Office of the Ombudsman si Commission on Higher Education o CHED Commissioner Jomark Libre dahil sa isyu ng nepotism at grave misconduct. Nag-ugat sa mga reklamong inirekomenda mo nito na italaga ang kanyang makamag-anak sa ilalim ng kanyang supervision. Bukod sa pagkakadismiss sa pwesto ay pinakakansela rin ng Ombudsman ang eligibility at retirement benefits ni Commissioner Libre. Naku. Hindi na rin ito papayagang humawak pa ng pwesto sa pamahalaan. Itinaga si Libre bilang CHED Commissioner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2022. Ito ang malungkot na balita, maaaring patayin na ang nawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Major Nilo Morales, base ito sa mga naging pahayag ng mga testigo sa pagkawala ng beauty queen. Hindi niya ito kumpirmado kaya umaasa pa rin sila na makita pa naman ang buhay si Camilon. October 12, 2023, nang huling makita ang teacher beauty queen na naging kalahok pa sa Miss Grand Philippines 2023. At bago yung balitang showbiz, maraming salamat Mr. Michael is my guy. Sabi ng ating business correspondent, ang palitan ng dollar ngayon. Magkano? Nagsara ang foreign exchange trading kanina sa halagang 55 pesos and 84 centavos. Kaya tabi mo yung dollar mo, baka tumaas pa yan. Wala na lakay. At congratulations sa mga officers ng Hiram Masonic Lodge sa number 88. Abay, nag-imbita si Kuyang Jonathan sa kanilang public installation sa January 26 mga brethren, Friday 1 p.m. sa Grand Lodge of the Philippines. Incoming Worshipful Master Jonathan Cao, Senior Warden Marvin Yucarisa, Junior Warden Nicolas Tan. Pagbati mula Kuyang George Cao. At congrats din sa mga officers ng Northern Samar Masonic Lodge sa number 211. Ang kanilang installation mga brethren, February 17, Worshipful Master Felix Licas, Senior Warden Manuel Martinez at Junior Warden Gary Galliano. Congratulations. Showbiz Miss Thea. Bahay ni Daniel Padilla at Carla Estrada for sale sa halagang 50 million pesos. Wow. Sa may bahay. Idetalya mo, Miss Ali Ikatlon IV. Lakay at Miss Thea, nitong linggo lang ay ibinenta online ng Chevrolet na sports car na unang pagmamayari ni Daniel Padilla. Ngayon naman, uy, magandang bahay, ha? Ngayon naman, Lakay, ay sumulpot online na for sale na rin ang 2-story na bahay ni Daniel at ng inang si Carla Estrada. Itong isa sa mga first major investment at pinakamahal na regalo ng aktor kay Carla na binibenta ngayon sa halagang 50 million pesos. Ang bahay ay located sa isang exclusive subdivision sa Fairview, Quezon City. Mukhang dito pa nag-celebrate ang Pasko
at bagong taon ng pamilya ni Daniel sa mga photos na pinost ni Carla sa Instagram. Ang Bakit, bahay ay may... ba't ibebenta? Saan sila lilipat? Sa Forbes Park? Ayon sa mga ulat, no, nais kasi umano ni Carla na lumipat ng bahay sa bandang south, kaya ibinibenta na ito. Ang bahay ay may 6 na bedroom at 6 din ang bathroom at 5 to 6 car garage. Wow, Para dami, sa laki. Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Abay, kung south yan, baka Ayala Alabang yan, ha? O kaya Villar City, ha? Ayaw niya na sa Farview siguro. Ayaw na sa Farview, matraffic. At yan ang kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Oras, 1 minuto makalipas ang alas 5. Bye-bye. Ingat. Mwah-mwah.